Isang mapagpalang araw sa inyo, mga mahal kong kasama, sa bawat kwento. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang bagong aklat ng buhay, isang salaysay na susubok sa ating mga puso. Sabi nila, ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa yaman o sa taas ng pinag-aralan. Pero paano kung ang pinakamahalagang kaalaman ay natatago sa isang pusong mapagkumbaba at sa mga kamay na sanay sa pagod? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya, isang kwentong magpapatunay na ang tunay na talino ay hindi laging nakasulat sa diploma. Isang malakas na boses ang bumasag sa katahimikan ng malawak at makintab na pasilyo ng ika-40 palapag ng Agila Teknolohiya Corporation. I don't care about your excuses. That deadline is non-negotiable. Buhay ng kumpanyang ito ang nakasalalay sa kontratang yan. Napahinto sa pagmap ng sahig si Hiraya Soliman. Bahagya siyang napaatras, halos gustong maging invisible sa gilid ng pasilyo. Ang boses na yon, kahit naririnig lang niya mula sa siwang ng pinto ng boardroom, ay may bigat at autoridad na kayang magpayanig sa buong gusali. Iyon ang boses ni Mr. Gideon Ciclab Reyes, ang bata at kinatatakutang CEO ng ATC. Mula sa kinatatayuan niya, aninag ni Hiraya ang anino ng mga board members sa loob, mga aninong hindi mapakali. Ngunit ang anino ni Mr. Reyes ay nananatiling matatag, parang isang turing hindi kayang matinag. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang paulit-ulit na binabanggit. Deadline, Japanese investors, at higit sa lahat, Halcon Nai. Ang Halcon 1, ang pinakabago at pinakamalaking makina na idinisenyo ng ang proyektong mag-aangat o magbabagsak sa buong kumpanya. At si Hiraya, isang hamak na janitress, ay mas maraming alam tungkol dito kaysa sa inaakala ng lahat. Pinagpatuloy niya ang pagmop, dahan-dahan, bawat galaw ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Ang sahig na parang salamin ay sumasalamin sa kanyang uniforme, sa kanyang pagod na mukha, at sa pangarap na matagal na niyang ibinaon. Ang pagiging invisible ay isang sining na natutunan niya sa loob ng 2 taon niya sa kumpanyang ito. Ngumiti ka lang, tumango, at iwasan ang mga mata ng makapangyarihang tao. Iyon ang mga patakaran para mabuhay. Biglang, bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Nagulat si Hiraya at hindi sinasadyang naatras ang hawak na mop. Lumabas mula sa pinto si Miss Beatrice Montenegro, ang head ng engineering department, na namumula ang mukha sa galit. Dire-diretso itong naglakad nang hindi tumitingin sa dinadaanan. At sa isang iglap, bumangga ito sa timbang puno ng tubig ni Hiraya. Ano ba? Sigaw ni Beatrice habang tumalsik ang mainit na kape mula sa hawak niyang tasa, natapon sa kanyang mamahaling puting blazer at sa sahig. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Namilog ang mga mata ni Hiraya. Pasensya na po, ma'am. Pasensya. Putol ni Beatrice ang mga matay nag-aapoy. Tiningnan niya si Hiraya mula ulo hanggang paana, para bang isa itong basura. Alam mo ba kung magkano itong blazer na to? Siguro katumbas na ng 1 taon mong sweldo. Mga katulad ninyong walang pinag-aralan, dapat sa sahig lang talaga ang tingin. Ang bawat salita ay parang sampal. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Niyuko niya ang kanyang ulo. Ayaw ipakita ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang hawakan ng mop. Ang mga kuko niya'y bumaon sa plastik. Linisin mo to. Ngayon din. Utos ni Beatrice bago ito padabog na tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Hiraya na nakatayo roon, nakayuko, habang ang ilang empleyadong nakasaksi ay nagbubulungan at nagpipigil ng tawa. Ang amoy ng natapong kape ay humalo sa amoy ng kahihiyan. Dahan-dahan siyang lumuhod, kinuha ang basahan at pinunasan ang mantsa sa sahig. Ang mantsa sa kanyang blazer at ang mantsa sa kanyang pagkatao. Habang naglilinis,
Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, nakaupo siya sa tabi ng kanyang inang may sakit. Hawak niya ang isang makapal na libro ng mechanical engineering sa isang kamay at ang payat na kamay ng ina sa kabila. "Anak, itigil mo na yung pag-aaral mo," mahinang sabi ng ina. "Hirap na sa paghinga. Magtrabaho ka na lang muna, hindi na kaya ng katawan ko." "Pero inay, malapit na po akong graduate," pakiusap ni Hiraya. Nanginginig ang boses. "Ito po ang pangarap ko." Ngumiti ang ina niya, isang malungkot na ngiti. "Ang pangarap ko ay ang gumaling ka, ang mabuhay ka ng maayos. Darating din ang panahon para sa pangarap mo, hindi ngayon." Iyon ang huling gabi na binuksan niya ang kanyang libro bilang isang estudyante. Kinabukasan, tumigil siya sa pag-aaral at naghahanap ng trabaho. At ngayon, heto siya. Naglilinis ng sahig na tinapunan ng kape ng isang babaeng marahil ay may 3 diploma na nakasabit sa dingding ng opisina nito. Natapos ang kanyang shift nang walang nakapansin sa kanya. Sumakay siya sa masikip na jeep, umuwi sa isang maliit na kwarto na inuupahan niya sa isang eskinita sa Maynila. Ang kwarto ay simple lang, isang higaan, isang maliit na mesa at isang cabinet. Pagod niyang inilapag ang kanyang bag. Ngunit sa halip na magpahinga, may ibang bagay siyang kinuha. Mula sa ilalim ng kanyang higaan, hinugot niya ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay ang tanging kayamanan niya. Hindi alahas o pera, kundi isang koleksyon ng mga luma at itinapong libro ng engineering. At sa ibabaw ng lahat, isang makapal at luma ng kwaderno na sira-sira na ang pabalat. Umupo siya sa sahig, binuksan ang kwaderno sa isang blangkong pahina. Ang mga kamay na kanina lang ay may hawak na mop. Ngayon ay maingat na humawak sa isang luma, ngunit di kalidad, na technical pen. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Binalikan niya ang lahat ng kanyang narinig at napansin kanina sa ATC. Ang boses ni Gideon Reyes, ang salitang Halcon 1, at higit sa lahat, ang isang bagay na napansin niya nitong mga nakaraang linggo tuwing naglilinis siya malapit sa laboratorio. Isang mahinang, halos hindi marinig na ingay. Isang panginginig na hindi normal para sa isang makina. Dito, sa katahimikan ng kanyang kwarto, hindi na siya si Hiraya, ang janitress. Siya si Hiraya, ang inhinyero. Ang kanyang isip ay naglakbay sa mga diagram, sa mga formula, sa mga posibleng sanhi ng stress sa metal. Kinuha niya ang kanyang panulat at nagsimulang magsulat. Ang kanyang sulat ay malinis at teknikal. Nagdrawing siya ng mga sketch ng gear at piston mula sa kanyang memorya. Naglista siya ng mga teorya. At sa dulo ng pahina, isinulat niya ang kanyang konklusyon. Para sa araw na yon, ang kanyang mga salita ay puno ng katiyakan na hindi niya kayang ipakita sa harap ng ibang tao. May kakaibang panginginig ang makina. Hindi ito normal. Nakatayo si Gideon Ciclab Reyes sa loob ng control room. Ang kanyang anyo ay kasing tigas ng bakal at kasing lamig ng salamin na nakapalibot sa kanya. Sa likod ng salamin, sa gitna ng isang napakalaking assembly hall, ay ang Halcon 1, isang obra maestra ng metal, mga kable at pangarap. Ang kanyang pangarap, ang legacy ng kanyang ama. Sa malaking screen sa kanyang harapan, nakadisplay ang mga mukha ng mga investor mula sa Japan. Ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong pag-asa at mahigpit na pagsusuri. Ito na ang araw, ang final demonstration. "Everything is within optimal parameters, Mr. Reyes," sabi ni Beatriz Montenegro mula sa kanyang tabi. Ang boses ay puno ng kumpiyansang hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. "Halcon 1 is ready to fly." Tumango lang si Gideon. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga numero at graph na mabilis na gumagalaw sa monitor. Bawat tibok ng kanyang puso ay kasabay ng ugong ng makina. 5 taon. 5 taon ng kanyang buhay ang ibinuhos niya sa proyektong ito.
Hindi ito pwedeng pumalpak. Begin the final diagnostic sequence. Utos niya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Isang serya ng mga ilaw ang umilaw sa control panel. Ang malumanay na ugong ng Halcon 1 ay dahan-dahang lumakas. Naging isang purong tunog ng kapangyarihan. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ay perpekto. Nakita ni Gideon ang bahagyang pagtango ng pag-aproba mula kay Mr. Tanaka, ang pinuno ng mga investor. Malapit na, napakalapit na. At doon nangyari ang lahat. Ang ugong ay biglang naging isang marahas na pagyanig. Isang nakakabinging tunog ng nagkikiskisang metal ang pumunit sa hangin, na parang isang halimaw na sumisigaw mula sa kaibuturan ng bakal. Pagkatapos, isang malakas na kalampag at katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Sumunod ang walang tigil na tunog ng alarma at ang pagkurap-kurap ng mga pulang ilaw sa buong pasilidad. Sa screen, ang mga mukha ng mga Hapon ay napalitan ng gulat at pagkadismaya. "What's happening, Beatrice?" Tanong ni Gideon. Ang bawat salita ay mabigat. I don't know, sir." Sagot ni Beatrice. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho. "The system just died. Get your team down there, now!" Sigaw ni Gideon. Ang lamig sa kanyang boses ay napalitan ng apoy. Nagsimula ang pinakamahabang oras sa buhay ni Gideon. 20 inhinyero, ang mga pinakamagagaling sa buong Agila teknolohiya, ay bumaba sa assembly hall. Mga laptop, tablet, at iba't ibang kagamitan ng kanilang dala. Pawis na pawis sila habang sinusubukang buksan ang mga panel, suriin ang mga kable, at basahin ang mga diagnostic. Mula sa control room, pinanood ni Gideon ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang pagkalito sa mukha ng kanyang mga tauhan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. "Sir," sabi ni Beatrice na humihingal sa intercom. "Mukhang system failure. Masyado nang luma ang core programming na ginamit. Kung inapprove niyo lang sana ang proposal ko para sa system upgrade." "Stop making excuses and find the problem," putol ni Gideon. Kumukulo na ang dugo. Palagi na lang ganito si Beatrice. Kapag may problema, laging may sisisihing iba. Isang pribadong tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Si Mr. Tanaka. Huminga ng malalim si Gideon bago ito sinagot. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Mr. Reyes," sabi ni Mr. Tanaka. Ang boses ay magalang ngunit walang bahid ng init. "This is disappointing. Mr. Tanaka, I assure you, this is just a minor setback. My team is working on it right now," sagot ni Gideon. "You have 1 hour, Mr. Reyes. 1 hour to get that machine running. Or our deal is off the table, along with our entire partnership." Click! Ibinaba ni Mr. Tanaka ang tawag. Para kay Gideon, ang tunog ng pagbaba ng telepono ay parang tunog ng isang hatol. Huminga siya ng malalim, tumalikod mula sa salamin, at sa isang iglap ng hindi mapigilang galit at frustrasyon, malakas niyang sinuntok ang pader na semento. Isang matalas na sakit ang gumapang sa kanyang mga buko, pero binaliwala niya ito. Ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa sakit ng posibleng pagkabigo na nararamdaman niya. Binuksan niya ang pinto at mabilis na bumaba patungo sa assembly hall. Ang amoy ng sunog na electronics at mainit na metal ay sumalubong sa kanya. Sinalubong siya ni Beatrice. "Sir, we've tried everything. Hindi namin ma-access ang main core. It's completely fried." "Everything? You call this everything?" Nanggagalaiting tanong ni Gideon. Tiningnan niya ang paligid, ang kanyang mga inhinyero na nakatayo lang, nagkakamot ng ulo, talunan. Mga taong may master's degree, may mga parangal, pero ngayon ay parang mga batang naliligaw. Ang pangarap niya ay nagiging isang bangungot
sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang tiwala ng mga investor, ang trabaho ng libu-libong empleyado, ang pangalan ng kanyang ama, lahat ay unti-unting nadudurog. At sa gitna ng kanyang galit at kawalan ng pag-asa, sumigaw siya sa kanyang mga inhinyero. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong assembly hall, puno ng sakit at pagkadismaya. Anong silbi ng mga diploma ninyo kung hindi ninyo ito magawa? Ang kanyang mga mata ay galit na lumibot sa buong kwarto. Tinitingnan ang bawat mukha ng kanyang mga bigong empleyado. At sa pag-ikot ng kanyang paningin, napadako ito sa isang sulok ng hall. Doon, sa tabi ng isang cart ng panlinis, ay nakatayo ang isang babae na nakaunipormeng asul. Isa sa mga janitor. Hindi niya ito pinansin kanina. Ngunit ngayon, sa hindi malamang dahilan, nahagip ng kanyang paningin ang mga mata nito. Hindi ito takot o tsismis, tulad ng iba. Ang mga mata nito ay nakatutok sa Halcon 1 at sa mga matang yon, nakita ni Gideon ang isang bagay na hindi niya nakita sa kanyang mga inhinyero sa buong oras na yon. Hindi pagkalito, kundi pag-unawa. Ang sigaw ni Gideon Reyes ay bumaon sa bawat sulok ng assembly hall at higit sa lahat, sa puso ni Hiraya. Anong silbi ng mga diploma ninyo? Nakatayo siya roon, hawak ang kanyang cart na parang isang kalasag, habang ang lahat ng inhinyero ay nakayuko sa hiya. Ngunit si Hiraya, hindi hiya ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang kirot, isang panghihinayang. Dahil sa kanyang isipan, sa kanyang lumang kwaderno, ay may sagot, isang teorya, isang kutob na halos sigurado siyang tama. Nagsimula ang isang digmaan sa loob niya. Ang isang bahagi niya, ang bahaging sanay ng maging anino, ay sumisigaw. Huwag kang makialam, Hiraya. Isa ka lang janitress. Pag-iisipan ka lang nilang baliw. Itataboy, sisantihin, manahimik ka na lang. Pero may isa pang boses sa loob niya. Isang boses na matagal nang natutulog, na ngayon ay biglang nagising. Ito ang boses ng dalagang minsay nangarap sa loob ng isang silid-aralan. Ang boses na bumubulong sa kanya gabi-gabi habang binabasa niya ang mga lumang libro. Ito na yon, Hiraya. Ito na ang pagkakataon. Kung mananahimik ako, habang buhay akong magsisisi. Tiningnan niya ang Halcon 1, ang dambuhalang makina na ngayon ay walang buhay. Pagkatapos ay tiningnan niya si Gideon Reyes. Nakita niya ang desperasyon sa mukha nito, ang aninag ng pagkatalo sa mga mata ng isang lalaking hindi sanay matalo. At sa isang iglap, ang takot ni Hiraya ay nadaig ng kanyang kaalaman. Binitiwan niya ang kanyang cart. Ang bawat hakbang niya palapit sa gitna ng hall ay parang 1 kilometro ang haba. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya, mga matang nagtataka, nangungutya. "Mr. Reyes," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Halos isang bulong na kinain ng lawak ng lugar. Nilingon siya ni Gideon, ang mga matay nanlilisik pa rin sa galit. "What is it?" Nilingon din siya ni Beatrice at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi nito. "Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka sa paglilinis. This is not your place." Humigpit ang pagkuyom ng mga palad ni Hiraya. "Pasensya na po. Pero sa tingin ko po alam ko kung ano ang problema." Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Beatrice. "Ano? Ikaw? Alam mo ang problema?" Tumingin siya sa paligid, sa ibang mga inhinyero. "Narinig niyo yon? Ang janitress daw, alam niya ang problema na hindi natin malutas." Nagtawanan ng ilan. Ang iba'y umiling na lang, na para bang isang malaking biro ang lahat. Ang mukha ni Hiraya ay namula sa hiya, pero hindi siya umatras. Tumingin siya ng diretso kay Gideon. "Please, sir," pakiusap niya. "Bigyan niyo po ako ng 1 minuto." Tinitigan siya ni Gideon, isang mahabang, masusing pagtitig.
Nakita niya ang panginginig sa mga kamay nito, pero nakita rin niya ang katatagan sa mga mata nito. Isang katatagan na hindi niya nakita kanina sa kanyang mga magagaling na empleyado. Wala ng oras, wala ng pag-asa. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Hayaan niyo siya, sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay pagod at walang emosyon. Natigilan si Beatrice. But sir, I said, let her. Ulit ni Gideon. Mas may diin ngayon. Tumahimik ang lahat. Ang mga inhinyero ay nagbigay daan. Nagbubulungan habang dumadaan si Hiraya, ang babaeng tagalinis, patungo sa puso ng pinakamodernong teknolohiya ng bansa. Hindi niya pinansin ang mga laptop o ang mga komplikadong diagnostic tool na nakakalat sa sahig. Sa halip, lumuhod siya sa tabi ng isang access panel sa ibabang bahagi ng makina. Sa mismong lugar kung saan niya narinig ang kakaibang panginginig, ilang linggo na ang nakalipas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inilapat niya ang kanyang palad sa malamig na metal. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging nariraman niya ay ang makina. Hinanap niya ang alaala ng tunog, ang vibration na naitala niya sa kanyang kwaderno. Pagkatapos, idinilat niya ang kanyang mga mata. Pakibukas po nito, sabi niya sa isang inhinyero na nakatayo malapit sa kanya. Tinuturo ang panel. Nag-aalangang sumunod ang inhinyero. Tumingin muna kay Gideon na tumangulang. Nang mabuksan ang panel, isang masalimuot na network ng mga kable at circuit board ang tumambad sa kanila. Hindi muling nagsalita si Hiraya. Maingat niyang ipinasok ang kanyang kamay. Nilagpasan ang mga pangunahing sangkap na tinitingnan ng lahat at itinuro ang isang maliit na microcontroller chip na nakatago sa likod ng isang heatsink. Ito po, sabi niya nang may katiyakan. Subukan niyo pong hawakan. Sobrang init. Isa sa mga senior engineer ang lumapit at maingat na hinawakan ng chip. Bigla niyang binawi ang kanyang kamay. Ah, mainit nga. Hindi po yan nasira. Paliwanag ni Hiraya. Nag-overheat lang po dahil sa friction. Ang katabi po niyang servo gear ay na-misalign ng bahagya. Hindi po ito makikita sa digital diagnostics kasi mechanical po ang problema, hindi software. Ang panginginig na narinig ko dati, iyon po ang sintomas. Kailangan lang pong i-adjust ang gear pabalik sa tamang alignment ng 2 millimeters. Nakatulala ang lahat. Ang solusyon ay ganoon kasimple. Isang bagay na hindi nila naisip dahil lahat sila ay nakatuon sa paghahanap ng isang malaking digital na pagkakamali. Gawin ninyo, utos ni Gideon sa senior engineer. Ang boses ay naglalaman ng bagong pag-asa. Mabilis na kinuha ng inhinyero ang kanyang gamit at maingat na inadjust ang gear. Isang maliit na click ang naririnig. Okay na sir, sabi ng inhinyero. Hindi makapaniwala. Subukan na nating i-restart. Bumalik ang lahat sa control room. Bawat paghinga ay pinigil. Sa isang pindot ni Gideon sa restart button, ang mga pulang ilaw ng alarma ay namatay. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang malumanay na ugong ng Halcon 1 ay muling napuno sa hall. Stable, perpekto, walang panginginig. Isang malakas na palakpakan at sigawan ng saya ang umalingaw-ngaw mula sa mga inhinyero. Si Beatrice ay nakatayo lang. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla at kahihiyan. Ngunit si Gideon ay hindi nakisaya. Ang kanyang mga mata ay nakahiraya pa rin na ngayon ay dahan-dahang tumatayo. Handa nang bumalik sa kanyang cart. Handa nang maging invisible muli. Bumaba si Gideon mula sa control room at naglakad ng diretso patungo sa kanya. Nilagpasan ng kanyang mga nagbubunying empleyado. Tumigil siya sa harap ni Hiraya at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito hindi bilang isang uniforme, hindi bilang isang anino, kundi bilang isang tao. Isang enigma. Nawala ang galit sa kanyang mukha. Napalitan ito ng purong pagkamangha at hindi maipaliwanag na kuryosidad. Ang buong mundo nila ay tila huminto. Sino ka?
Tanong niya. Ang boses ay mahina at puno ng pagtataka. Nakatayo si Gideon sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang mga kamay ay nasa bulsa habang pinagmamasdan ang nagliliwanag na siyudad ng Maynila mula sa kanyang floor-to-ceiling na bintana. Ang Halcon 1 ay ligtas na. Ang kontrata sa mga Hapon ay nailigtas. Ang kumpanya ay nakahinga ng maluwag. Dapat sana ay masaya siya. Dapat sana ay nagdiriwang siya. Pero hindi. Isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Mas komplikado pa sa kahit anong engineering problem na hinarap niya. Sino ka? Ang babae. Ang janitress. Hiraya Soliman. Nalaman niya ang pangalan mula sa HR department kanina. Isang pangalang kasing simple at kasing ordinaryo ng kanyang uniforme. Ngunit ang ginawa nito kanina ay hindi ordinaryo. Pambihira. Halos imposible. Pinag-aralan niya ang file nito sa kanyang computer. High school graduate, 2 taon sa kumpanya. Walang kahit anong kapansin-pansin sa kanyang record. Paano? Paanong nakita ng isang high school graduate ang hindi nakita ng 20 inhinyerong may master's degree? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Come in. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Hiraya at tila ba ang lahat ng tapang at kumpiyansa na ipinakita niya kanina sa assembly hall ay naglaho na. Nakayuko siya. Ang mga kamay ay magkadikit sa kanyang harapan at para siyang isang batang napagalitan na ipinatawag sa opisina ng prinsipal. Ang lawak at karangyaan ng opisina ni Gideon, ang mga painting sa dingding, ang makapal na carpet, ang tanawin ng buong syudad, ay tila lalong nagpaliit sa kanya. Mrs. Soliman, sabi ni Gideon, sinubukan niyang gawing magaan ang kanyang boses, ngunit lumabas pa rin itong formal at may autoridad. Please have a seat. Umupo si Hiraya sa gilid ng isang mamahaling silyang katad sa harap ng kanyang mesa. Halos hindi ito umabot sa dulo. Nakatahimik sila ng ilang sandali. Pinagmasdan siya ni Gideon. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang kalyo sa mga kamay. Mga kamay na marunong magkumpuni ng isang multibilyong pisong makina. Ang lahat tungkol sa kanya ay isang kontradiksyon. Gusto kong magpasalamat sa ginawa mo kanina. Simula ni Gideon, you saved the company. You saved me. Titrabaho ko lang po na siguraduhing maayos ang lahat, sir. Mahinang sagot ni Hiraya. Ang tingin ay nasa sahig pa rin. Hindi, mariing sabi ni Gideon. Ang trabaho mo ay maglinis ng sahig. Ang ginawa mo kanina ay ibang klase. Saan mo natutunan ang lahat ng yon? Nakita ni Gideon ang pag-aalangan sa mukha ni Hiraya. Tila may isang sikretong ayaw nitong ipaalam. At bigla niyang naalala. Ang kwaderno, sabi niya. Nakita ko kanina sa cart mo. Isang lumang kwaderno. Tila nagulat si Hiraya na napansin niya yon. Mas sumigpit ang hawak niya sa kanyang mga kamay. Pwede ko bang makita? Ang tanong ni Gideon ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos na nakabalot sa magalang na salita. Nag-atubili si Hiraya ng isang segundo, pagkatapos ay dahan-dahan niyang kinuha mula sa bulsa ng kanyang uniforme ang isang luma at gasgas ng kwaderno. Inilapag niya ito sa makintab na mesa na parabang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kinuha ito ni Gideon. Ang pabalat ay malambot na sa kalumaan. Ngunit nang buksan niya ito, ang kanyang pagtataka ay napalitan ng purong pagkamangha. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay na mga tala, mga diagram na mas malinis pa sa gawa ng ilang drafter niya, mga komplikadong kalkulasyon at mga obserbasyon na nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa sa makinarya. Nakita niya ang mga drawing ng Halcon 1 na may mga notasyon sa gilid na tinutukoy ang mga posibleng kahinaan nito. Kasama na roon ang misalignment ng servo gear. Nag-aaral ka ba? Tanong ni Gideon. Hindi inaalis ang tingin sa kwaderno. Umiling si Hiraya. Huminto na po ako. Noon pa. Bakit? Sa wakas,
Nagangat ng tingin si Hiraya at sa mga mata nito nakita ni Gideon ang isang bakas ng sakit at panghihinayang. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, ang pagkakasakit nito at ang pangarap na kinailangan niyang isuko para magtrabaho at itaguyod ang kanilang buhay. Ikinuwento niya ito ng simple, walang drama, walang paninisi, isang simpleng katotohanan ng buhay. Isinara ni Gideon ang kwaderno at maingat na ibinalik sa kanya. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang babaeng ito ay hindi lang matalino, matatag siya, mapagmahal, at nasasayang ang kanyang talino sa paglilinis ng sahig. Isang malaking pagkakamali na hindi na niya hahayaang magpatuloy pa. Sumandal siya sa kanyang silya at tinitigan si Hiraya. Agila Tecnología has a scholarship program for deserving individuals, sabi niya. It covers full tuition in any engineering school of your choice, plus allowance. I am offering it to you. Nakatitig lang si Hiraya sa kanya na para bang hindi nito naintindihan ang kanyang sinabi. Pagkatapos, dahan-dahan, nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya humikbi, pero isa-isang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Mga luha ng gulat, ng pasasalamat, ng isang pangarap na akala niya'y habang buhay, nang patay na, biglang nabuhay muli. Ang tanawing iyon ay may ginawa sa puso ni Gideon. Ang babaeng ito, na buong tapang na hinarap ang isang imposibleng sitwasyon, ay umiiyak ngayon dahil sa isang alok na para sa kanya ay nararapat lang. Hindi lang ito scholarship, Miss Soliman, sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Isa itong pamumuhunan sa isang pambihirang talento. Tumayo siya, lumakad palibot sa mesa, at tumayo sa tabi ni Hiraya. Sa isang iglap, isang kilos na hindi niya inaasahan mula sa sarili, itinaas niya ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan niyang pinunasan ang isang luhang gumugulong sa pisngi nito. Kinabukasan, pumasok si Hiraya sa Agila Tecnología Corporation hindi bilang isang janitress, kundi bilang isang special engineering trainee. Ipinagpalit niya ang kanyang asul na uniforme sa isang simpleng blusa at itim na slacks na hiniram pa niya sa kanyang kaibigang si Diwa. Sa kanyang kamay, dala niya ang kanyang lumang kwaderno at isang bagong notebook na bigay ng kumpanya. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat na parang apoy. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa engineering department, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. May mga ngumingiti, bumabati, at halatang humahanga sa kanyang kwento. Ngunit mas marami ang mga matang mapanuri, ang mga bulungang humihinto kapag siya'y napapadaan. Ang babaeng tagalinis na naging paborito ng CEO. Iyon ang naririnig niyang tsismis. Pagpasok niya sa opisina ng mga inhinyero, isang pader ng katahimikan ang sumalubong sa kanya. Lahat ay abala sa kani-kanilang mga computer, ngunit ramdam niya ang pagbabago sa hangin. Good morning, Miss Soliman. Bati ni Beatriz Montenegro mula sa kanyang opisina na may salaming pader. Ang ngiti nito ay kasing tamis ng lason. Welcome to the team. Good morning po, Ma'am Beatriz, sagot ni Hiraya, bahagyang yumuko. I have the perfect first day task for you, sabi ni Beatriz. Lumabas ito ng opisina at iniabot sa kanya ang isang makapal na folder. I-archive mo ang lahat ng lumang blueprints ng Halcon series from 1 to 5. Nasa bodega sa ibaba. Make sure you do it alphabetically and by date. Ayokong magkamali. Iyon ay isang trabahong hindi nangangailangan ng utak, kundi ng pasensya at tiyaga. Isang trabahong para sa isang clerk, hindi para sa isang engineering trainee. Naintindihan agad ni Hiraya. Ito ang paraan ni Beatriz para ipaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Tumangulang si Hiraya. Masusunod po. Inihatid siya sa isang maliit na mesa sa pinakasulok ng opisina, malayo sa lahat. Walang bumati sa kanya.
Walang nag-alok ng tulong. Nagsimula ang kanyang araw sa pag-aayos ng mga maalikabok na papel sa isang malamig at madilim na bodega. Habang ang mga inhinyerong kasama niya sa itaas ay nagdidiskusyon tungkol sa mga bagong disenyo. Ang pader sa pagitan nila ay hindi lang gawa sa semento, kundi sa diploma at karanasan. Samantala, sa ika-40 palapag, sinadya ni Beatrice na dumaan sa tapat ng opisina ni Gideon. Nakita niyang bukas ang pinto, kaya kumatok ito ng bahagya. "Gideon," sabi niya na may ngiti, "I just want to commend you for your generosity. It's a very inspiring story." "She deserves it, Beatrice." Simpleng sagot ni Gideon, hindi nag-aangat ng tingin mula sa mga papeles na binabasa. Of course, mabilis na sabi ni Beatrice. Lumapit siya ng kaunti. "I just hope na she sees it for what it is, a professional opportunity. Alam mo na, baka isipin niyang may utang na loob siya sa'yo in a different way. She seems very ambitious. We just need to manage her expectations." Sa wakas, nag-angat ng tingin si Gideon. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Beatrice, isang kislap ng babala na nakabalot sa kunwaring pag-aalala. "I can handle my people, Beatrice. Just make sure you give her a chance to learn," sabi ni Gideon, at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Malinaw na tapos na ang usapan. Umalis si Beatrice na may bahagyang pagkadismaya, ngunit may bago ng plano sa kanyang isipan. Kung hindi niya kayang sirain ang tiwala ni Gideon sa pamamagitan ng salita, gagawa siya ng paraan para sirain mismo si Hiraya. Nang gabing iyon, sa kanilang paboritong kainan, ang tahanang silungan, ikinuwento ni Hiraya ang lahat kay Diwa. "Para akong multo doon, Diwa," sabi niya habang hinahalo ang kanyang pagkain. "Nandoon ako, pero hindi nila ako nakikita." "Hayaan mo sila," sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay matatag. "Inggit lang yan. Lalo na yang si Beatrice. Mag-ingat ka sa kanya, Hira. Ang mga taong tulad niya, mapanganib kapag naramdaman nilang natatapakan sila." "Hindi ko naman siya tinatapakan," malungkot na sabi ni Hiraya. "Para sa kanya, oo," giit ni Diwa. "Ikaw ang nagligtas ng araw na dapat ay sa kanya. At ngayon, may atensyon ka pa ng CEO. Sa mundo niya, mortal na kasalanan yon." Alam ni Hiraya na tama si Diwa, ngunit ano ang magagawa niya? Makalipas ang ilang araw, habang pauwi na si Beatrice, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng parking lot. May isang lalaking nakasandal sa pader ang lumapit sa bintana ng kanyang kotse. Ibinaba niya ito ng bahagya. "Nakuha mo na?" tanong ni Beatrice. Tumango ang lalaki. "Nasa USB na lahat ng kailangan mo. Keylogger, file transfer protocol. Hindi nila ito madedetect." "Good," sabi ni Beatrice. Kinuha niya ang isang sobrang makapal mula sa kanyang bag at iniabot ito kasama ng isang maliit na USB. "Ito ang bayad at ito ang gagamitin mo." Kinuha ng lalaki ang sobre at ang USB. "Kailan ko sisimulan?" Isang masamang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Beatrice. "Maghintay ka ng senyas ko." Umalis ang lalaki at nawala sa dilim. Naiwan si Beatrice sa loob ng kanyang kotse. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. "Hello? Ako to," sabi niya sa kabilang linya. "Simulan mo nang i-monitor ang lahat ng galaw niya sa computer. I want to know every file she opens, every email she sends." May sinabi ang kausap niya. "Hindi," sagot ni Beatrice. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Nag-start siya ng makina ng kotse. "Hindi pa ngayon. Hihintayin natin ang tamang pagkakataon. Kapag nakuha na niya ang tiwala ng lahat, at doon natin siya babagsakin." Ibinaba niya ang tawag. Habang paalis siya sa parking lot, muli siyang ngumiti. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, naririnig na niya ang susunod niyang utos sa lalaki kanina.
Gawin mo na ang sinabi ko. Siguraduhin mong magmumukha siyang magnanakaw. Nakatayo si Gideon sa lobby ng isang lumang gusali sa Maynila. Ang address na ibinigay sa kanya ni Hiraya. Ang kanyang mamahaling European na sasakyan ay tila isang alien sa makipot na kalye. Habang naghihintay, naramdaman niya ang isang kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang kaba na hindi dulot ng isang multibilyong pisong deal, kundi ng isang simpleng hapunan. Pag-uusapan lang natin ang study plan mo. Iyon ang sinabi niya kay Hiraya sa telepono. Isang manipis na dahilan. Alam niya yon. At sa tingin niya, alam din ni Hiraya. Ngunit pareho nilang tinanggap ang dahilan na yon dahil mas madali iyon kaysa aminin ang totoong dahilan. Na gusto lang niyang makasama ito muli sa labas ng opisina. Maya-maya, lumabas si Hiraya mula sa isang maliit na eskinita. Nakasuot siya ng isang simpleng floral dress at sandals, walang kolorete sa mukha, at ang buhok niya, ay nakalugay lang. Sa paningin ni Gideon, mas maganda pa ito kaysa sa kahit sinong babaeng nakita niya na nakabihis ng mga damit na gawa ng sikat na designer. Nang makita ni Hiraya ang sasakyan at si Gideon na nakasandal dito, bigla itong natigilan. Ang kumpiyansa sa kanyang paglalakad ay biglang nawala. Dahan-dahan itong lumapit. Ang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang makintab na itim na kotse. "Sir," sabi nito, halos pabulong. "Sa sigurado po kayo?" Ngumiti si Gideon, isang totoong nangiti. "It's just a car, Hiraya. Halika na." Pinagbuksan niya ito ng pinto. Nag-atubili pa si Hiraya bago pumasok, na para bang natatakot na madumihan ang mamahaling leather na upuan. Habang nagmamaneho sila, ramdam ni Gideon ang tensyon sa pagitan nila. Dinala niya ito sa isang maliit at tahimik na restaurant na nakatago sa isang sulok ng Makati. Hindi ito magarbong lugar, ngunit ang pagkain ay masarap at ang ambience ay mainit at pribado. Ito ang lugar na pinupuntahan niya kapag gusto niyang takasan ang mundo ng korporasyon. "So, about your study plan," simula ni Gideon nang makaupo sila. Ngunit habang nagsasalita siya tungkol sa mga kurso at schedule, ang kanyang mga mata ay nasa paraan ng pakikinig ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bawat salitang may kinalaman sa pag-aaral, sa engineering. Ang kanyang passion ay totoo, hindi ito peke. "Bakit mo ito gustong-gusto?" Biglang tanong ni Gideon, itinigil ang usapan tungkol sa eskwelahan. Nagulat si Hiraya sa tanong. "Pipo? Kasi gusto ko pong lumikha. Gusto ko pong intindihin kung paano gumagana ang mga bagay-bagay na kapag may nasira, alam kong kaya kong ayusin." Ang simpleng sagot na yon ay tumama kay Gideon. Kapag may nasira, alam kong kaya kong ayusin. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. "Alam mo," sabi ni Gideon, sumandal sa kanyang upuan at tinitigan ito. "I used to be like that. Puno ng passion. Pero habang tumatagal ka sa industriyang ito, you become cynical. Nagsisimula kang magtiwala na lang sa kung ano ang nakasulat sa papel, sa diploma, sa resume." "Bakit po?" tanong ni Hiraya. Huminga ng malalim si Gideon. Nagpasya siyang sabihin dito ang isang bagay na iilan lang ang nakakaalam. "Dahil minsan na akong nagtiwala sa isang tao. He was the most brilliant engineer I knew. Top of his class. Lahat ng parangal nakuha niya. He was my best friend. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang isang napakahalagang disenyo at ibinenta niya ito sa ating kakumpetensya." Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Hiraya. Mula sa kuryosidad, naging pag-unawa at awa. "He almost destroyed this company, my father's company." Pagpapatuloy ni Gideon, ang kanyang boses ay may bahid ng pait. "Mula noon, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako muling magtitiwala sa talento lang. Kailangan ko ng patunay. Kailangan ko ng credentials. Kaya naging ganito ako.
Malamig, mapaghanap ng pruweba. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Hanggang sa dumating ka. Hindi nagsalita si Hiraya. Nakinig lang siya. At sa kanyang katahimikan, naramdaman ni Gideon ang isang pag-unawa na hindi maibibigay ng kahit anong salita. Matapos ang hapunan, sa halip na ihatid ito pa uwi, nag-drive siya papunta sa isang maliit na parke. Naglakad sila sa ilalim ng mga bituin. Ang tanging ingay ay ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang ugong ng syudad sa malayo. "Salamat po sa hapunan, sir," sabi ni Hiraya. "At sa pagkukwento." "Gideon," sabi niya. "Call me Gideon. Wala tayo sa opisina." Ngumiti si Hiraya. "Salamat, Gideon." Nagpatuloy sila sa paglalakad. At sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, sa isang kilos na tila may sariling isip, iniabot ni Gideon ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Hiraya. Hindi ito tumanggi. Ang kanyang mga daliri ay kusang isinara sa paligid ng kamay nito. Ang kanyang kamay ay maliit at medyo magaspang. Isang paalala ng buhay na kanyang pinagdaanan. Ngunit para kay Gideon, ito ang pinakatotoong bagay na nahawakan niya sa loob ng maraming taon. Nang ihatid niya ito sa tapat ng eskinita nila, pinatay niya ang makina ng sasakyan. Natahimik sila sa loob. Ang tanging ilaw ay mula sa poste sa labas, na lumilikha ng mga anino sa kanilang mga mukha. Humarap si Hiraya sa kanya. "Ingat ka sa pag-uwi." Tumango lang si Gideon. Bago pa ito makalabas ng kotse, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng isang emosyong hindi niya pinapakita sa iba. "Huwag mong hayaang baguhin ka ng mundo, Hiraya. May mga katulad kong naghahanap ng liwanag na tulad mo." Ilang linggo na ang lumipas. Dahan-dahan, natututunan na ni Hiraya kung paano gumalaw sa loob ng engineering department. Ang mga dating mapanuring tingin ay napalitan na ng paggalang mula sa iilan, lalo na nang makatulong siyang i-debug ang isang minor issue sa software ng Halcon 1. Ang kanyang mesa sa sulok ay hindi na parang isang isla. May mga inhinyero ng paminsan-minsan ay lumalapit para magtanong ng kanyang opinyon. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang relasyon niya kay Gideon. Hindi na sila nag-uusap sa labas ng opisina pagkatapos ng gabing iyon, ngunit may isang hindi nakikitang ugnayan na nabuo sa pagitan nila. Isang simpleng pagtango kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo. Isang maliit na ngiti na para sa kanya lang. Ang mga maliliit na bagay na yon ay sapat na para bigyan si Hiraya ng lakas ng loob na magpatuloy. Pakiramdam niya, sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang lugar. Isang hapon, abala si Hiraya sa pag-aaral ng mga technical manual nang biglang lumapit si Beatrice sa kanyang mesa. Ang mukha nito ay puno ng pagkabalisa. "Hiraya, thank God you're here," sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay tila nagmamadali. "My computer is acting up. Ayaw mag-send ng email. Pero kailangan kong isend itong report na to sa board in 5 minutes. Pwede bang makigamit ng computer mo? Saglit lang talaga." Nagulat si Hiraya. Ito ang unang beses na kinausap siya ni Beatrice nang hindi masungit. Sa kagustuhang patunayan na siya ay parte ng team, mabilis siyang tumayo. "Sige po, ma'am. Walang problema." Umupo si Beatrice sa silya ni Hiraya at mabilis na isinaksak ang isang USB sa port. "Nandito na yung file. Ia-attach ko lang." Binuksan niya ang email client, nag-type ng mabilis, at nag-attach ng file. Habang ginagawa ito, hindi niya tinigilan sa pagkausap si Hiraya. "Grabe ang stress ngayon, no? Malapit na ang deadline para sa Halcon 2. Ikaw? Ano na ang pinag-aaralan mo? I-share ko sa'yo yung mga preliminary design concepts mamaya kung gusto mo." Natuwa si Hiraya sa alok ni Beatrice. "Talaga po, ma'am?" "Oo naman," sabi ni Beatrice habang patuloy na nagtatype. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Pinapanatili ang atensyon ni Hiraya sa email. "You deserve to learn. You have potential." Habang sila'y nag-uusap,
Hindi napansin ni Hiraya ang isang maliit na progress bar sa pinakagilid ng screen, halos natatakpan ng ibang window. Isang progress bar na walang pangalan, mabilis na napupuno ng kulay berde. Ang hard drive ng kanyang computer ay umugong ng bahagya, ngunit inakala niyang dala lang iyon ng malaking file na ina-attach ni Beatrice. Ayan! Sent! Masayang sabi ni Beatrice. Mabilis niyang tinanggal ang USB. Salamat talaga, Hiraya. You're a lifesaver. Ngumiti ito, isang nangiting tila totoo, bago bumalik sa sarili nitong opisina. Nakahinga ng maluwag si Hiraya. Pakiramdam niya, baka nga nagbabago na si Beatrice. Baka sa wakas ay natanggap na siya nito. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi nagtagal. Wala pang 10 minuto ang lumipas. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanilang opisina. Pumasok ang 2 unipormadong security guard kasama ang head ng IT department, si Mr. Chavez. Ang kanilang mga muka ay seryosong-seryoso. Ang lahat ng ingay sa opisina ay biglang huminto. Good afternoon, sabi ni Mr. Chavez. Ang kanyang boses ay malamig at opisyal. We received an anonymous tip about a security breach in this department. We need to conduct an immediate inspection. Nagkatinginan ang lahat. Ang mga guard ay naglakad sa pagitan ng mga cubicle. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng tensyon sa hangin. At pagkatapos, lahat sila ay huminto. Sa harap ng mesa ni Hiraya. Miss Hiraya Soliman, tanong ni Mr. Chavez. Tumayo si Hiraya, nanginginig ang mga tuhod. Pipo? We need to inspect your computer, sabi ni Mr. Chavez. Hindi ito isang pakiusap. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Bakit po? Wala po akong ginagawang masama. Hindi sumagot si Mr. Chavez. Umupo ito sa silya ni Hiraya at nagsimulang mag-type. Ang mga guard ay nakatayo sa magkabilang gilid niya na para bang isa siyang mapanganib na kriminal. Ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay nakatayo na, nanonood, nagbubulungan. Sa screen, nakita ni Hiraya ang mga folder na binubuksan ni Mr. Chavez hanggang sa binuksan nito ang isang folder na hindi niya kailanman nakita dati. Isang folder na may pangalang Project Halcon 2. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Hindi po sa akin yan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Binuksan ni Mr. Chavez ang folder. Sa loob, naroon ang lahat. Ang mga classified blueprints, ang mga data ng research, ang pinakatatagong sekreto ng susunod na malaking proyekto ng Ahila Teknolohiya. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga nanonood. Oh my God! Sabi ni Beatrice mula sa kanyang pinto. Ang kamay ay nakatakip sa bibig sa kunwaring pagkagulat. Hiraya, bakit mo ginawa ito? Tumingin si Hiraya kay Beatrice pagkatapos ay sa screen at pabalik ulit. Ang lahat ay biglang naging malinaw. Ang biglaang pagiging mabait. Ang sirang computer. Ang USB. Isang bitag. Hindi ako, sigaw ni Hiraya. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Si Ma'am Beatrice po ang gumamit ng computer ko kanina. Tumingin ang lahat kay Beatrice na umiling lang na may malungkot na ekspresyon. Hiraya, I know you're scared. Pero huwag ka namang manisi ng iba. I only sent a report. Totoo po. Pakiusap ni Hiraya. Tumingin siya kay Mr. Chavez. Please, maniwala po kayo sa akin. Bago pa makasagot si Mr. Chavez, bumukas muli ang pinto ng opisina. Pumasok si Gideon Reyes. Ang kanyang muka ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Tumingin siya sa screen ng computer sa mga file ng Halcon 2. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Hiraya. Ang mga mata niya ay malamig na parang yelo. At sa mga matang yon, nakita ni Hiraya ang 2 bagay na dumurog sa kanyang puso. Pagkabigo at ang multo ng isang lumang pagkakanulo. Ang conference room ay malamig at walang buhay. Sa labas, ang araw ay maliwanag, ngunit sa loob ng kwartong iyon, tila ba may isang aninong bumalot sa lahat.
Nakaupo si Hiraya sa isang dulo ng mahabang mesa. Sa tabi niya ay si Mr. Chavez mula sa IT. Sa kabilang dulo, nakatayo si Gideon. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang hindi mabasa. Si Beatrice ay nakatayo sa gilid. Ang kanyang anyo ay puno ng kunwaring pag-aalala. Hindi po talaga ako, Sir Gideon, sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit may pilit na katatagan. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata, ngunit pinipigilan niya ito. Ginamit po ni Ma'am Beatrice ang computer ko. Isinaksak niya ang USB niya. Pagkatapos noon, nangyari na po ito. Tumingin si Gideon kay Beatrice. Gideon, I swear, sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. I only sent a report. Alam nating lahat kung gaano kahalaga sa akin ang kumpanyang ito. Why would I do that? Hiraya, I know you're scared, but please, huwag kang magbintang. Ang kanyang mga salita ay malumanay. Ngunit para sa pandinig ni Gideon, ang bawat isa ay isang pako na lalong nagbaon kay Hiraya sa hukay. May log ang system ng lahat ng file transfers, Mr. Chavez? Tanong ni Gideon. Ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Hiraya. Yes, sir. And the transfer log shows that the files were copied from an external drive directly onto Ms. Soliman's hard drive. Paliwanag ni Mr. Chavez. The timestamp matches the time Ms. Montenegro said she sent her email. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang direksyon. Lahat ng lohika, lahat ng katotohanan na nakasulat sa computer code. Ngunit may isang bagay sa loob ni Gideon na sumisigaw. Ang bahagi niya na nakaupo kasama ni Hiraya sa parke. Ang bahagi niya na nakakita ng pambihirang talino sa isang lumang kwaderno. Ang bahagi niya na pinunasan ang luha nito. Sumisigaw ang bahaging iyon na mali ang lahat, na imposible itong mangyari. Maniwala po kayo sa akin, Sir Gideon. Muling pakiusap ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng desperasyon. Please. Ang mga salitang yon, ang pakiusap na yon. Bigla, ang malamig na conference room ay naglaho. Dinala siya ng kanyang alaala, pabalik sa isang gabing katulad nito. 5 taon na ang nakalipas. Nasa loob din siya ng isang kwarto, kaharap ang kanyang matalik na kaibigan, si Marco. Sa screen ng computer, naroon ang patunay, ang mga disenyo nila na ipinadala sa email address ng kanilang kalaban. Gids, maniwala ka sa akin. Hindi ako yan. Na-frame up lang ako. Pagmamakaawa ni Marco, may luha sa mga mata. Pinaniwalaan niya ito. Pinakinggan niya ang kanyang puso. At hindi ang ebidensya. Ipinagtanggol niya si Marco sa board. At makalipas ang 1 linggo, natuklasan niya ang bank statement ni Marco. Ang malaking halaga na idineposito sa account nito 1 araw pagkatapos ng security breach. Ang pagkakanulo ay doble ang sakit dahil pinili niyang maging bulag. Ang alaala ay kasing sakit at kasing linaw na parang kahapon lang nangyari. At ngayon, habang tinitingnan niya si Hiraya, ang mukha nitong puno ng luha, ang mga mata nitong nagmamakaawa, ang mukha ni Marco, ang nakikita niya. Ang parehong pakiusap, ang parehong sitwasyon, ang kasaysayan ay umuulit. At sa pagkakataong ito, hindi na siya magpapauto sa kanyang emosyon. Enough, sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay biglang naging kasing tigas ng bato. Natigilan si Hiraya. Ang lahat sa kwarto ay napatingin kay Gideon. Isang malamig na awtoridad ang bumalot sa kanya. Isang pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang kumpanya. The evidence is clear, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig kay Hiraya. As CEO of this company, my primary responsibility is its security and integrity. I have to follow protocol. Gideon. Bulong ni Hiraya, ang pangalan niya ay isang basag na tunog mula sa mga labi nito.
Ngunit ang Gideon na nakilala niya sa parke ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay si Mr. Reyes, ang CEO. Miss Hiraya Soliman, effective immediately. You are suspended, pending a full investigation. Surrender your company ID and all access passes to security. You are to be escorted out of the building. Ang bawat salita ay formal, walang emosyon, at bawat isa ay parang punyal na sumasaksak sa puso ni Hiraya. Nakita niya ang pagguho ng lahat sa mga mata ni Hiraya. Ang pag-asa, ang tiwala, ang liwanag na hinangaan niya. Lahat ay namatay sa isang iglap. Tumayo si Hiraya. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mukha ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tumingin siya ng diretso kay Gideon, hindi na bilang isang empleyado sa kanyang boss, kundi bilang isang taong nasaktan sa isang taong pinagkatiwalaan niya. Ang akala ko, iba ka. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw sa nakabibinging katahimikan ng kwarto. Pero pare-pareho lang pala kayong lahat. Walang ibang salita. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Kasunod ang mga security guard. Hindi siya lumingon pabalik. Naiwan si Gideon na nakatayo roon, habang ang mga huling salita ni Hiraya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang malamig na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ginawa niya ang tama para sa kumpanya. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang gumawa siya ng isang napakalaking pagkakamali. Walang naramdaman si Hiraya habang naglalakad siya sa pasilyo, kasunod ang dalawang security guard. Ang pakiramdam niya ay lumulutang siya, na ang kanyang kaluluwa ay humiwalay sa kanyang katawan. Narinig niya ang mga bulungan ng mga dati niyang kasamahan habang siya'y dumadaan. Mga salitang parang bubuyog na umuugong sa kanyang tainga, pero hindi niya maintindihan ang kahulugan. Sayang. Akala ko pa naman, magnanakaw. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na locker. Ito ang locker kung saan nakalagay ang mga gamit niya bilang janitress dati. At ngayon ay dito na rin niya inilalagay ang kanyang mga notebook. Walang emosyon niyang binuksan ito. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng kusa. Kinuha ang kanyang bag, ang kanyang payong, at ang ilang personal na gamit. Sa ilalim ng lahat, naroon ang isang libro ng Advanced Calculus na hiniram niya sa library ng kumpanya. Malamig ito sa kanyang paghawak na parang isang piraso ng yelo. Isinara niya ang locker sa huling pagkakataon. Ang metal na kalampag nito ay parang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. "Ma'am, your ID?" Sabi ng isang guard, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kinuha niya ang ID na nakasabit sa kanyang leeg. Tinitigan niya ang kanyang litrato, isang babaeng nakangiti, puno ng pag-asa, tila ibang tao. Dahan-dahan niya itong inabot sa guard. Habang ineskortan siya palabas ng gusali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang pakialam. Naglakad siya sa gitna ng ulan. Hinayaan ng malamig na tubig na basain ang kanyang buhok at damit. Ang bawat patak ay parang luhang hindi niya kayang ilabas. Hindi siya umuwi kaagad. Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang pamilyar na lugar, ang tahanang silungan. Umupo siya sa kanilang paboritong mesa sa sulok na nakaharap sa bintana. Ang mga patak ng ulan ay gumuguhit sa salamin. Ginagawang malabo ang mundo sa labas, kasing labo ng kanyang kinabukasan. Umorder siya ng kape, ngunit hindi niya ito ininom. Pinanood niya lang ang pag-akyat ng singaw mula rito hanggang sa tuluyan itong lumamig. Ang sakit ay hindi pa lubusang dumarating. Ang nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan. Parang may isang malaking butas na nabuo sa kanyang dibdib. Nawala ang kanyang trabaho, nawala ang kanyang pangarap. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkawala ng kanyang tiwala. Ang mga mata ni Gideon, ang lamig,
ang pagkabigo. Iyon ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Pare-pareho lang pala kayong lahat. Sinabi niya yun sa galit. Pero ngayon, habang mag-isa siya, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan sa mga salitang yon. Sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan, ang isang tulad niya ay palaging magiging tagalabas, isang piyesang madaling itapon kapag hindi na kailangan. Hira? Isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisa. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa kanyang harapan si Diwa, basa rin sa ulan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kanina pa kita tinatawagan. Nabalitaan ko ang nangyari. Okay ka lang ba? At sa tanong na yon, ang pader na itinayo ni Hiraya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang panhid na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang matinding sakit. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Umiling siya at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng sirang dam. Umupo si Diwa sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa balikat ng kanyang kaibigan, humagulhol si Hiraya. Isang iyak na puno ng sakit, ng galit, ng nawasak na pangarap. Ibinuhos niya ang lahat. Ang kahihiyan, ang pakiramdam ng pagkakanulo, ang bigat ng pagiging walang kapangyarihan. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto, pagkatapos siyang ihatid ni Diwa, umupo si Hiraya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay maga sa kaiiyak. Tiningnan niya ang paligid. Ang kwartong ito, na dati saksi sa kanyang mga pangarap, ay tila naging isang kulungan. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang kanyang mga gamit. Ang mga libro, ang mga notebook, at sa huli, ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang luma, gasgas, at pinag-ingatang kwaderno. Hinaplos niya ang pabalat nito. Sa loob nito ay hindi lang mga diagram at kalkulasyon. Naroon ang kanyang mga gabi ng puyat, ang kanyang mga pag-asa, ang kanyang pagkatao. Ito ang nag-iisang bagay na nagpapatunay na siya ay higit pa sa isang tagalinis. Ngunit ngayon, ano pa ang silbi nito? Dahan-dahan siyang yumuko, kinuha ang kahon na pinaglalagyan niya ng mga libro ng kanyang ina at maingat na inilagay ang kwaderno sa loob. Isinara niya ang takip. Itinulak niya ang kahon pabalik sa ilalim ng kanyang higaan, sa pinakamadilim na bahagi nito hanggang sa hindi na niya ito makita. Doon, kasama ng mga alaala ng kanyang ina, ay inilibing na rin niya ang kanyang pangarap. Samantala, sa ika-4 na palapag ng Agila Teknolohiya, nakaupo si Gideon Reyes sa kanyang madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang computer monitor. Sa screen, nakadisplay pa rin ang mga ebidensya, ang log files, ang timestamp, ang folder ng Halcon 2. Tapos na ang lahat. Nasunod na ang protocol. Ligtas na ang kumpanya. Pero bakit pakiramdam niya ay siya ang natalo? Ang mga huling salita ni Hiraya ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Ang mga mata nitong nawalan ng buhay. Ang tiwalang winasak niya. Tumingin siya sa bintana. Sa syudad na kumikinang sa gitna ng gabi. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na kinakatakutan niyang malaman ang sagot. Ibinulong niya sa katahimikan ng kanyang opisina. Ginawa ko ba ang tama? Hindi makatulog si Gideon. Pabalik-balik siya sa kanyang malawak na silid sa penthouse. Ang malambot na carpet ay hindi man lang lumilikha ng ingay sa bawat hakbang niya. Sa labas, ang syudad ay isang dagat ng mga kumikinang na ilaw. Ngunit sa kanyang paningin, ang lahat ay kulay abo. Ang tanong na binitiwan niya sa kanyang opisina kanina ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng kanyang isipan. Ginawa ko ba ang tama? Ang protocol ay nagsasabing oo. Ang ebidensya ay nagsasabing oo. Ang masakit niyang nakaraan ay sumisigaw ng oo. Pero ang imahe ni Hiraya, ang kanyang mga matang puno ng talino, habang inaayos ang Halcon 1,
Ang kanyang mga matang puno ng pangarap habang pinag-uusapan nila ang engineering. At sa huli, ang kanyang mga matang nawalan ng lahat ng liwanag ay bumubulong ng hindi. Sumuko siya. Hindi niya kayang matulog hanggat hindi niya nauubos ang lahat ng posibilidad. Naglakad siya papunta sa kanyang home office, umupo sa harap ng kanyang high-tech na computer setup, at sa ilang click, na-access niya ang security server ng Agila Teknolohiya. Hinanap niya ang footage mula sa CCTV camera na nakatutok sa area ng engineering department kaninang hapon. Pinanood niya ang lahat sa normal na bilis. Nakita niya si Hiraya na abala sa pagbabasa. Nakita niya si Beatrice na lumapit, ang muka ay balisa. Nakita niya ang pag-uusap nila. Walang audio ang camera, ngunit nababasa niya ang mga galaw. Ang pagmamadali ni Beatrice, ang pagpayag ni Hiraya. Pinanood niya habang si Beatrice ay nakaupo sa computer ni Hiraya. Mabilis itong nag-type. Palangiti. Palakwento. Laging hinaharap si Hiraya para makuha ang atensyon nito. Masyadong perpekto, masyadong pinaghandaan. Pinanood niya ito ng paulit-ulit. Fast forward, rewind, play, pause, paulit-ulit hanggang sa kabisado na niya ang bawat galaw. At sa ikapitong panonood niya, may isang bagay siyang napansin. Isang maliit na detalye na hindi mapapansin ng isang ordinaryong manonood. Nang sandaling tumawa si Hiraya sa isang biro ni Beatrice, bahagyang tumagilid si Beatrice sa kanyang upuan. Sa sandaling iyon, ang itim at makintab na screen ng kanyang personal na telepono na nakapatong sa mesa ay sumalamin sa liwanag mula sa computer monitor ni Hiraya. Nag-pause si Gideon. Zoom in, enhance. Ang imahe ay malabo, ngunit sapat na para makita. Sa reflection sa telepono, nakita niya ang isang bahagi ng computer screen na hindi nakikita ni Hiraya. At sa bahaging iyon, may isang maliit na bintana. Isang file transfer window, kumikilos, naglilipat ng data. Isang bintana na maingat na itinago ni Beatrice sa likod ng email client. Hindi ito patunay, ngunit ito ay isang butas. Isang maliit na butas sa perpektong kwento ni Beatrice. Samantala, sa maliit na kwarto ni Hiraya, tapos na siyang umiyak. Ang natira na lang ay isang pagod na katawan at isang basag na puso. Nakaupo sa tabi niya si Diwa, hindi ito umalis kahit hating gabi na. Hira, isipin mong mabuti, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay mahinahon. Walang-wala ka bang napansin na kakaiba noong ginamit niya ang computer mo? Kahit ano, kahit pinakamaliit na bagay. Umiling si Hiraya. Wala, Diwa. Mabilis lang yon. Nag-send lang siya ng email. Imposible, giit ni Diwa. Ang mga taong tulad niya, hindi gumagalaw ng walang bakas. Mayroon yan. Pilitin mong alalahanin. Ipinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. Binalikan niya ang eksena. Ang pag-type ni Beatrice, ang mga ngiti, ang usapan. At bigla, may isang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Isang imahe na dumaan lang sa gilid ng kanyang paningin. Nang i-attach niya yung file, dahan-dahang sabi ni Hiraya, nakita ko yung pangalan ng file sa attachment window. Isang iglap lang. Hindi ko pinansin kasi akala ko report. Pero kakaiba yung pangalan. Anong pangalan? Hindi ko matandaan ng buo, sabi ni Hiraya. Kumunot ang noo sa pag-iisip. Pero parang code. May mga letra. May numero. Parang TRJ Horse V2 o isang bagay na ganoon. Akala ko project code lang nila. Natigilan si Diwa. Bilang isang taong mahilig sa computer, alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. TRJ Horse. Parang Trojan Horse. Bumalik kay Gideon. Ang reflection sa telepono. Ang duda. Hindi na siya mapakali. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang HR o ang IT department ang tinawagan niya, kundi isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang freelance cybersecurity expert na minsan na niyang tinulungan.
ang pinakamagaling na ghost na kilala niya. "Leo," sabi ni Gideon nang sagutin ang tawag. "Gising ka pa ba? I need a favor. A big one. Off the books." "Para sa'yo, Boss Gideon, kahit anong oras," sagot ng boses sa kabilang linya. Mabilis na ipinaliwanag ni Gideon ang sitwasyon. "I'm sending you the complete server logs from this afternoon. I want you to bypass the initial IT report. I want you to dig deeper. I'm looking for a ghost." Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas matapos niyang ipadala ang mga file. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Naglakad-lakad siya, uminom ng tubig, pero ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa kanyang telepono. At sa wakas, tumunog ito. "Boss," sabi ni Leo, ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Hindi ito simpleng file transfer. May kasamang script yung USB na isinaksak, isang keylogger at isang remote access command. "Anong ibig sabihin niyan?" tanong ni Gideon. Humigpit ang hawak niya sa telepono. "Ang ibig sabihin niyan, boss, plinano ito. Isinaksak ang USB para i-install ang program. Pagkatapos, mula sa ibang computer, dun in-execute ang command para i-transfer yung mga files ng Halcon 2 papunta sa computer ni Hiraya. Inutusan lang mula sa malayo, kaya sa log, mukhang galing sa external drive. Pero ang totoo, galing sa network." Nanlamig ang dugo ni Gideon. Kaya mo bang i-trace kung saan nanggaling ang remote command? Isang sandali ng katahimikan habang nagtatype si Leo sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita ito, at ang mga salita niya ang tuluyang bumasag sa lahat ng kasinungalingan. "Sir, may bakas ng remote access sa computer ni Mrs. Soliman. At ang access point nagmula sa loob mismo ng opisina ni Miss Montenegro." Kinabukasan, isang urgent board meeting ang ipinatawag ni Gideon Reyes. Ang anunsyo ay biglaan at misteryoso na nagdulot ng alon ng espekulasyon sa buong ika-40 palapag. Pumasok si Beatrice Montenegro sa boardroom na may ngiti sa kanyang mga labi. Ito na ang kanyang tagumpay. Wala na si Hiraya. At sa pulong na ito, sigurado siyang ia-anunsyo ni Gideon ang kanyang promosyon bilang pinuno ng buong Halcon 2 project. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang power suit, handa para sa kanyang koronasyon. Naabutan niyang naroon na ang lahat ng board members, at si Gideon ay nakatayo sa dulo ng mesa. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanila habang nakatingin sa bintana. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat at puno ng tensyon. "Good morning, everyone. Thank you for coming on such short notice," sabi ni Gideon. Dahan-dahang humarap. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nagbabagang asero. "I called this meeting to discuss the recent security breach and to finalize the investigation regarding Miss Hiraya Soliman." Tumango-tango ang mga board member. Tumingin si Beatrice kay Gideon, naghihintay sa kanyang papuri. "We all saw the initial evidence." Pagpapatuloy ni Gideon. "The files were on her computer. The logs pointed to a transfer from an external drive. It was an open and shut case." Lumakad siya palapit sa gitna ng mesa. "But something bothered me. It was too clean, too perfect." Nagsimulang makaramdam ng kaunting kaba si Beatrice. "So I hired an independent expert to conduct a deep dive analysis of our servers bypassing our internal IT protocols," sabi ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay sandaling sumulyap kay Beatrice bago muling tumingin sa lahat. And what he found was enlightening. Ikinonekta ni Gideon ang kanyang laptop sa malaking screen sa dingding. Ang unang ipinakita niya ay ang CCTV footage. Pansinin ninyo ang screen ng telepono ni Miss Montenegro. Pinalaki niya ang imahe. Ang malabong reflection ng file transfer window ay kitang-kita. Namilog ang mga mata ng mga board member. Si Beatrice ay biglang nanlamig. "That proves nothing. It could be anything." Mabilis niyang depensa.
Tama. Kalmadong sabi ni Gideon. It could be anything. Which brings me to my next point. Ang sumunod na lumabas sa screen ay isang komplikadong diagram ng network traffic, puno ng mga linya at code. This is the network log. According to our IT, a simple file transfer happened. But according to my expert, it wasn't. It was a remote command. Ipinaliwanag ni Gideon ang tungkol sa Trojan, kung paano ito itinanim, at kung paano ito inactivate mula sa malayo. And where did that remote command originate? You ask? Tanong ni Gideon sa silid. Sa isang click, isang pangalan ang lumabas sa screen sa malalaking pulang letra na may kasamang IP address at workstation number. Beatrice V. Montenegro. Isang malakas na gasp ang narinig sa buong boardroom. Lahat ng mata ay napunta kay Beatrice. Ang mukha ni Beatrice ay namutla na parang papel. That's fabricated. That's impossible. You're framing me. Sigaw niya, ang kanyang boses ay naging matinis. Am I? Tanong ni Gideon. Ang kanyang boses ay nanatiling mapanganib na kalmado. Bakit ko gagawin yon, Beatrice? Para protektahan ang isang janitress? O baka naman ginawa mo ito dahil hindi mo matanggap na isang hamak na tagalinis ang nakakita sa problemang hindi mo nakita? Dahil naramdaman mong nanganganib ang posisyon mo. Lies. All lies. Habang nagwawala si Beatrice, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Bumukas ito. Ang lahat ay napalingon. Pumasok si Hiraya. Hindi na siya nakayuko. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matatag. Nakasuot siya ng simpleng damit. Ngunit ang kanyang presensya ay may bigat at dignidad. Sa tabi niya ay si Diwa. What is she doing here? Sigaw ni Beatrice, nanginginig sa galit at takot. I invited her, sabi ni Gideon, because this meeting is not just about clearing her name. It's about giving her the apology she deserves. From me and from this entire company. Humarap si Gideon kay Hiraya. Hiraya, I'm sorry. I was blinded by my past. I failed you. I broke your trust. Ngunit bago pa makasagot si Hiraya, tuluyan nang nawala sa sarili si Beatrice. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho, at ang lumabas ay purong desperasyon at galit. Siya? Siya ang pinaniniwalaan mo? Dumuro si Beatrice kay Hiraya. Isang babaeng walang diploma, walang karanasan. Samantalang ako, I gave my whole life to this company. Ako ang dapat mamuno sa Halcon 2. Hindi siya. I deserve that promotion. Pinaghirapan ko yon. Kung hindi mo lang sana binigyan ng pansin ang pulubing yan, hindi sana ako aabot sa ganito. Ang kanyang mga salita ay isang hindi sinasadyang pag-amin. Isang pag-amin na narinig ng lahat. Katahimikan. Ang mga board member ay nakatitig sa kanya, hindi makapaniwala. Si Beatrice mismo ay natigilan na pagtantong isiniwalat na niya ang sarili niyang kasalanan. Binuksan ni Gideon ang pinto at pumasok ang dalawang security guard na nag-escort kay Hiraya palabas kahapon. Beatrice Montenegro, sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay pinal at walang awa. You are fired and you will face legal charges for corporate sabotage and data theft. Escort her out. Habang kinukuha ng mga guard ang nanginginig na si Beatrice, huling beses itong tumingin kay Hiraya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya habang kinaladkad siya palabas. Isinara ang pinto. Ang tensyon sa silid ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng mata ay nasa kay Hiraya at Gideon, na ngayon ay nakatayo sa magkabilang dulo ng isang mahabang mesa at isang mas malawak na agwat ng nasirang tiwala. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring kaguluhan. Ngunit para kay Hiraya, ang lahat ay nagbago. Nakatanggap siya ng isang opisyal na email mula sa HR department. Isang formal na paghingi ng tawad, ang pagbabalik ng kanyang posisyon, at isang alok para sa isang mas mataas na sahod. Binasa niya ito. Ngunit hindi niya naramdaman ang saya.
na inaasahan niya. May kulang pa rin. Hapon na nang magpasya siyang pumunta sa tahanang silungan. Kailangan niya ng pamilyar na lugar. Kailangan niyang mag-isip. Habang nakaupo siya roon, umiinom ng mainit na tsokolate, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Gideon Reyes. Hindi siya nakasuot ng kanyang mamahaling suit. Ang suot lang niya ay isang simpleng polo shirt at pantalon. Wala ang CEO. Ang nakatayo sa harap niya ay ang lalaki lang. Nag-aalangan. Tila hindi sigurado kung may karapatan ba siyang lumapit. Pwede ba akong umupo? Tanong niya. Ang boses ay mahina. Tumangulang si Hiraya. Umupo si Gideon sa silyang nasa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Pinanood lang nila ang mga taong dumadaan sa labas ng bintana. Nakatanggap ako ng email mula sa inyo, sabi ni Hiraya. Binasag ang katahimikan. I know. I told them to send it. Sagot ni Gideon. Pero alam kong hindi sapat yon, kaya ako nandito. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya at sa pagkakataong ito, walang pader, walang maskara. Ang nakita ni Hiraya ay purong pagsisisi at kalungkutan. Walang-wala akong excuse sa ginawa ko, Hiraya. Simula niya, the moment I chose to believe a piece of paper over you, I failed. Hindi ang nakaraan ko ang may kasalanan. Ako, ang takot ko, ang pride ko, sinaktan kita. At iyon ang bagay na pinagsisisihan ko nang higit sa kahit anong business deal na nawala sa akin. Nakinig lang si Hiraya. Ang kanyang puso ay maingat na pinakikiramdaman ang bawat salita. I don't deserve your forgiveness. Pagpapatuloy ni Gideon. Alam ko yon, but I'm still asking for it. At hindi lang yon. I'm asking for a chance. Isang pagkakataon para ipakita sa iyo na ang lalaking nakilala mo sa parke, totoo siya. At gusto niyang bumalik. Nakita ni Hiraya ang katotohanan sa kanyang mga mata. Nakita niya ang lalaking nagbahagi sa kanya ng kanyang nakaraan, ang lalaking humawak sa kanyang kamay, ang lalaking naniniwala sa liwanag na dala niya. Oo, sinaktan siya nito. Ngunit sa ilalim ng sakit, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas, ang pag-unawa. Naintindihan niya ang takot nito dahil siya man ay puno rin ng takot. Isang maliit na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Isang ngingiting nagpapagaan sa mabigat na hangin sa pagitan nila. Lahat naman tayo nagkakamali. Mahinang sabi niya. Ang mahalaga, kung paano tayo bumabangon mula doon. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Gideon ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Ngumiti rin si Gideon, isang nangiting puno ng pasasalamat at ginhawa. So, does that mean... Ang ibig sabihin niyan, sabi ni Hiraya, ay bibilhin mo ako ng isa pang mainit na tsokolate at sa susunod, huwag ka nang manununtok ng pader. Tumawa si Gideon, isang tunay at malakas na tawa na matagal nang hindi naririnig mula sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. May isa pa akong alok, sabi ni Gideon. Mas seryoso na ngayon. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Hiraya. Ito ang parehong scholarship form na inalok niya noon. This is still yours. No strings attached. Kahit hindi ka na bumalik sa ATC, gusto kong tuparin mo ang pangarap mo. Tinitigan ni Hiraya ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gideon. Pero this time, dagdag ni Gideon, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. May kasama itong isa pang alok. Maingat niyang inabot at hinawakan ang kamay ni Hiraya sa ibabaw ng mesa. Gusto kong mag-invest, hindi lang sa utak mo, kundi sa puso mo, kung papayagan mo ako. Naramdaman ni Hiraya ang init ng kamay ni Gideon. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito sa kanyang mga daliri. At alam niya ang sagot. Makalipas ang ilang buwan, isang babae ang naglalakad
sa pasilyo ng isang prestihiyosong unibersidad. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa. Dala niya ang isang bag na puno ng mga libro at isang pusong puno ng pangarap. Ito si Hiraya. Sa di kalayuan, nakasandal sa isang puno, ay isang lalaking nakangiting pinagmamasdan siya. Ito si Gideon. Hihintayin niya itong matapos sa klase at sabay silang kakain sa isang simpleng karinderyas sa labas. Magkukwentuhan tungkol sa mga formula at sa kanilang mga araw. Magkahawak kamay silang lalabas ng unibersidad, haharapin ang isang bagong simula. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang kwentong binuo mula sa mga pagkakamali, pinatibay ng pagpapatawad at pinatunayan na ang tunay na halaga at ang tunay na pag-ibig ay nakikita hindi sa kung ano ang hawak mo sa iyong kamay, kundi sa kung ano ang laman ng iyong puso. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Gideon mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang salaysay na ito, hindi lang simpleng kilig ang nais kong iparamdam. Nais kong lumikha ng isang kwento na may bigat, may puso, at may aral na mananatili sa atin. Isang paalala na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa papel o posisyon, kundi sa tibay ng loob at busilak na puso. Isang kwento ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, isang kwento ng pag-asang laging may bagong umaga na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ang inyong mga komento ay hindi lang simpleng salita. Ito ang nagsisilbing ilaw at inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Kwento at kilig.